Hello guys! Welcome back to my channel at for today's video guys ay pag-uusapan po natin kung paano maging healthy ulit ang inyong relasyon. Unang tips para maging healthy ulit ang inyong relasyon is dapat tapat na komunikasyon. Guys, alam nyo yun, kailangan maging open kayo, maging bukas kayo sa mga nararamdaman nyo. Tapos pag-usapan nyo ng mahinahon ng partner mo, ang mga ayaw nyo sa isa't isa, kung ano yung problema nyo, may problema ka sa kanya. Kasi masarap sa pakiramdam kapag pinag-uusapan talaga ng mahinahon ng lahat. Hindi dinadaan sa pasigaw, hindi dinadaan sa init ng ulo, alam niyo yun? Kasi wala namang nasusolve na problema kapag mainit ang ulo niyo parehas. Dapat kasi mahinahon lang para magkaintindihan kayo. Ganon yun. Kung gusto mo talaga maging healthy ulit ang relasyon niyo. Pangalawang tips para maging healthy ulit ang inyong relasyon is pagbuo ng tiwala. Alam niyo yun? Dapat bawat galaw mo, bawat kilos mo, kung saan ka man, dapat nag-update ka sa kanya para magtiwala siya ulit sa'yo. Bumalik ulit yung tiwala niyang nasira. Alam mo yun kasi ang tao kapag nasaktan mo na, o nasaktan ka na niya, o nasaktan mo na siya, nawawala po yung tiwala. Danas ko yan, naranasan ko yan. Nawawala po talaga yung tiwala, nasisira po ang tiwala. Kaya dapat para bumalik yun, alam mo yun, magiging tapat ka ulit sa kanya, magsabi ka ng totoo, wag ka na magsinungaling. Sabihin mo kung nasan ka, mag-update ka, kung saan ka. Alam mo yun, mga kilos mo, galaw mo, dapat totoo na. Hindi ka na nagsisinungaling. Hindi, kasi ang pagsisinungaling, doon lalong nasisira ang tiwala sa'yo ng partner mo. Kasi kung gusto mo talaga mabuo ulit o maging healthy ulit ang relasyon nyo, umpisahan mo sa pagsasabi ng totoo. Naintindihan mo? Nyo? Magsabi kayo ng totoo. Mahirap bang sabihin? Kung mahal mo talaga yung partner mo, hindi ka magsisinungaling. Kung gusto mong bumalik yung tiwala niya ulit sa'yo, hindi ka na magsisinungaling. Magsabi ka ng totoo, napaka-easy. Easy lang. Easy gawin yon. Kasi kung hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang magsabi ng totoo sa kanya, at hanggang ngayon ay nagsisinungaling ka pa rin, wag mo nang asahan. Wag mo nang asahan na maging healthy ulit ang relasyon nyo. Masisira talaga kayo. Kasi sa'yo mismo, ikaw, partner niya, dapat nag-first move. Kasi ikaw yung may kasalanan. Niloko mo siya. Ganon yun, diba? Pangatlong tips para maging healthy ulit ang inyong relasyon is respeto. Respeto. Kasi dapat may respeto ka sa kanya para may respeto din siya sa'yo. Respeto sa isa't isa ang kailangan. Kasi kung walang respeto, hindi talaga maging healthy ulit ang relasyon niyo. Alam mo yun? Ang respeto is para maging matibay kayo, maging matibay yung pundasyon ng pagmamahalan nyo. Alam mo yun? Kailangan nyo ng respeto sa isa't isa. Dapat ikaw, babae, may respeto ka sa partner mo lalaki. At ikaw naman lalaki, dapat may respeto ka rin sa partner mo babae. Kung anong ayaw niya, ganon. Respeto mo yun. Tsaka dapat, alam nyo, dapat hindi nyo minumura ang mga partner nyo. Kasi, kawalan ng respeto yun. Nakakasira ng relasyon, ng pundasyon. Alam nyo ba yun? Alam nyo yun? Kasi alam nyo, sa isang, kahit konting pagmumura lang, minura mo siya, konting-konti lang, slight lang, masakit na yun. Sobrang sakit.
nakakawala ng pagkatao. Alam mo yun? Kaya mahalaga sa atin ang respeto sa bawat isa sa atin. Kagaya niyan, halimbawa, ikaw lalaki, minura mo yung partner mong babae. Ano ba ibig sabihin nun? Di ba? Wala ka na respeto sa kanya. Tinanggal mo ang buong pagkatao niya. Kasi minura mo siya. Alam mo bang sobrang napakasakit kapag namura ka ng partner mo? Parang feeling mo ganito ka na lang kaliit. Tsaka habang buhay niyang maiisip at maaalala, kahit okay na kayo, nandyan pa rin ang sakit na naramdaman niya nung minura mo siya, nung nawala ang respeto mo sa kanya. Guys, naranasan ko yan. Sobrang liit na ng tingin mo sa sarili mo kasi hindi wala ng respeto yung partner mo sa'yo. Feeling mo ang pangit-pangit mo, feeling mo wala ka ng kwenta sa kanya kasi wala na siyang respeto sa'yo. Kaya mahalaga talaga ang respeto sa magkarelasyon mo. Gawin nyo yan. Kung gusto nyo pang maging healthy ulit ang relasyon nyo, ibigay nyo ang respeto sa isa't isa. Apat na tips para maging healthy ulit ang inyong relasyon is pag-manage ng stress. Huwag hahayaang maapektuhan ng panlabas na stress sa inyong relasyon. Alam mo yun kasi minsan, kapag sobrang stress tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, tapos dagdag pa yung, alam mo yun, umiinit ang ulo mo, magiging bugnutin ka, maapektuhan ng relasyon nyo kasi yan eh. Kasi kapag lalo na yung ganyan, sobrang stress ka, tapos pati relasyon nyo, ng karelasyon mo, ng partner mo, maapektuhan. Kasi nga, alam mo yun, sobrang stress kasi, nagiging bugnutin ka na, konting pagkakamali ng partner mo, nakasigaw ka na kagad, galit ka na kagad, bugnutin ka na, alam mo yun. Ganon kasi kapag stress talaga tayo, hindi natin napipigilan yung mga sarili natin, na uminit ang ulo, magalit sa partner natin, minsan nakakapagmura na dahil sobrang stress. Kaya dapat mas mainam, pumunta kayo sa isang lugar na yung nakaka-relax na lugar para matanggal nyo yung stress nyo, makapag-banding kayo mag-asawa, o mag-partner, mag-jowa. Pumunta kayo sa isang nakaka-relax na lugar. Ganun lang ang solusyon dun. Makakapag-banding pa kayo, makakapag-usap kayo ng maayos, nakakapagkwentuhan kayo. Ay, diba? Ganun lang. Para kung gusto nyo talaga maging healthy ulit ang relasyon nyo. Ganun ang gagawin nyo, guys. Panglimang tips para maging healthy ulit ang inyong relasyon is matutong magpatawad at mag-adjust. Alam nyo kasi guys, wala pong perpektong relasyon. No? Ang pagtanggap at pagpapatawad sa pagkakamali ng bawat isa sa inyo ay susi ng katatagan. Huwag kayo makinig sa ibang tao na sinabi, pinatawad mo, giniloko ka na nga, pinatawad mo pa. Hindi yon. Doon mo malalaman kung gaano ka katatag kapag marunong ka magpatawad. Kung mahal mo naman siya, bakit hindi mo patawarin, hindi ba? Hindi naman ibig sabihin nun, i-martyr ka na kasi pinatawad mo. Hindi ganun. Mahal mo yung tao, kaya pinatawad mo. Tinanggap mo yung pagkakamali niya, kasi mahal mo siya. At doon mo mapapatunayan sa sarili mo kung gaano ka katatag. Kasi nakaya mo siyang patawarin sa kabila ng panloloko niya sa'yo, sa kabila ng pagkakamali niya, nagawa mo pa rin patawarin siya. At binigyan siya ng second chance. Wala namang masama, diba? Kung mahal mo naman, bakit hindi? Intindihin mo. Pero, syempre, may konting adjustment. Mag-a-adjust kayo sa isa't isa. Tsaka dapat, sabihan mo sa kanya na kausapin mo siya ng masinsinan.
sabihin mo sa kanya na hindi niya na uulitin. 'Di ba? Kung mahal ka niya talaga, hindi niya na uulitin. Kaya pinatawad mo siya dahil mahal mo rin siya. Ganun yun, guys. Maraming salamat po sa panonood sa vlog ko. Mahal ko po kayo. Kung gusto niyo po pong mapanood yung susunod na upload ko, mag-subscribe lang po kayo sa baba. Maraming salamat po. Good evening.